Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Fuego. Taong 1972. Lazi, Siquijor. Nang mga panahong ito, 30 anyos na itong si Fuego. Baguhan sa liblib na lugar at walang alam sa pasikot-sikot. Umuwi siya sa kinalakihang baryo ng ama. Mamang Elay, kamusta ka na po lola? Tanong ni Fuego, kasabay ng pagyakap sa matanda. Sa wakas po, nagkita na muli tayo. Sa mga sulat ko lamang kayo nakakamusta. Hindi ko akalaing makikita kita ulit. Tugon ni Mamang Elay. Oo nga po mamang Kung hindi pa nagkasakit si tatay hindi pa tayo nagkita. Kamusta na pala ang anak kong si Manuela po? Ayos lang naman po mamang. Malakas pa rin. Wika ni Fuego. Pinipigilang umiyak ng binata. Ayaw niyang malaman ng lola na malala na ang sakit ng ama at tinaningan na ito ng doktor. Ngunit alam ng matanda may lagnat lamang ito. Mabuti naman at ganun. O siya apo, umuwi na tayo sa bahay. May inihanda kong tinolang manok at mga prutas para sa iyo, apo. Pag-aya ni Mamang Elay. Nagmamadali namang laglakad pauwi ang dalawa habang nagkwekwentuhan ng mga nangyayari sa buhay. Mabuti, apo, nakabisita ka talaga dito. Bukod sa akin, ano pa ba ang pakay mo sa baryo natin? Kahit napakalayo, pinuntahan mo pa talaga ako. Tanong ni Mamang Elay. Kasi po lola, nagmamadali na si tatay na mag-anak na ako wala naman ako maging nobya sa bayan. Tugon ni Fuego. Sinasabi ko na nga ba? Pero dapat, ikasal ka muna bago magkaanak. Oo mamang, pero mukhang masyado na po akong matanda para magkanobya Oo nga, apo. 30 ka na, tama. Dapat ka na talagang mag-asawa. Hindi bale. Bukas na bukas ipapakilala kita sa mga dalaga rito sa lugar natin. Wika ni Mamang Elay. Napangiti si Fuego sa sinabi ng matanda. Matapos maghapunan, natulog ng maaga ang dalawa para paghandaan ang mga makikilala ni Fuego. Kinabukasan, nagising ang binata sa pamilyar na boses. Fuego? Tao po! Nandyan po ba si Fuego? Wika ng boses sa labas ng tahanan. Sandali lang. Huwag mo namang sirain ang pintuan namin. Tanyeng! Tugon ni Mamang Elay. Nang marinig ni Fuego ang pangalang Tanying, dali-dali itong bumangon at kumaripas ng takbo sa hagdan. Tanying? Mamang, si Tanying ba yan? Tanong ni Fuego habang papalapit sa kusina ng bahay. Sinalubong ito ng mahigpit na yakap ni Tanying. Ako nga, Fuego. Kamusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkita. Siguro marami ka ng anak, no? Wika ni Tanying. Yun nga yung problema Gusto na ni tatay na mabigyan ko siya ng apo.
Kaso, mukhang malabo yata yun. Tugon ni Fuego. Ganun ba? Marami kang makikilala sa lugar natin panigurado. Tara, sasamahan pa kita. Kung gusto mo lang naman. Wika ni Tanying. Mabuti yan, Apo. Kasama mo si Tanying. Marami ang alam ng mga babae dito. Wika ni Mamang Elay. Mamang naman, binubuko mo naman ako sa kababata ko eh. Tugon ni Tanying. Sabay tawa ng lahat. Nauna na si Mamang Elay na pumunta sa pwesto para magtinda ng rosaryo at mga kwintas. Habang ang dalawa naman, nagsimula ng pumunta sa kilalang nagtitinda ng prutas. Isang babaeng morena ang kutis. Mahaba ang buhok at napakasipag na anak ng magsasakang si Tinay. O Fuego, nandito na tayo ngayon sa palengke. Puntahan natin si Tinay. Sigurado ako magugustuhan mo yun. Wika ni Tanying. O sige pare Tanying, pakilala mo ako sa kanya. Tugon ni Fuego. Nang naroon na sila sa tindahan ni Tinay, kaagad namang kinausap ni Tanying ang dalaga. Tinay, kamusta na? Napakaganda mo ngayon ah. Wika ni Tanying. Nako, Tanying. Huwag mo nga akong istorbohin. Nagtitinda ako dito ng maayos eh. Ikaw rin, kapag nakita ka ni tatay, lagot ka talaga. Tugon ni Tinay. Ito naman, hindi naman ako manggugulo eh. May papakilala lang ako sa'yo. Sigurado akong magugustuhan mo. Tugon ni Tanying. Nako, wala akong oras sa pag-ibig, Tanying. Tigil-tigilan mo nga ako sa ganyang pakulo mo. Tugon ni Tinay. Hanggang sa iniabot ni Fuego ang kamay para maayos na magpakilala sa babae. Nagkatitigan ng dalawa. Para bang sa unang pagkikita. Tila may kakaiba ng naramdaman ang dalawa. Ngunit tumigil ang pagbagal ng mundo nang marinig nila ang sigaw ng matandang lalaki. Hoy kayong dalawa! Huwag niyong pormahan ang anak ko! Bata pa yan! Mga lintik kayong mga lalaki kayo! Huwag ang anak ko! Sigaw ni Mang Kiko, tatay ni Tinay. Sabay hataw ng itak sa dalawa. Kumaripas ng takbo si Fuego at Tanying. Namutla sila parehas sa biglaang pagsugod ni Mang Kiko. Ano ba yung pinapakilala mo sa akin, Tanying? May tatay palang siga. Ayoko sa ganyan. Maghanap na lang tayo ng iba. Pwede ba yun? Tanong ni Fuego. Oo nga eh. Walang dudang tatandang dalaga talaga yan si Tinay pag nagkataon. Tugon ni Tanying. Kasabay tawanan ng dalawa. Pinuntahan din nila ang isa pang dalaga. Si Mengay. Isang madiskarte at anak ng kalye sa baryo. Madiskarting tindera ng kakanin sa mga kanto-kanto pero bukod doon, may anak din sa unang nobyo. O Fuego, dito naman tayo sa isang kanto. Alam ko, nandito palagi si Mengay eh. Wika ni Tanying. O ikaw Tanying, ayusin mo ang paghanap ng nobya para sa akin. Malalagot ka na talaga eh. Kung sino-sino yung pinapakilala mo. O siya, sino naman tong si Mengay? Tanong ni Fuego. Huwag kang mag-alala pare. Madiskarting babae yun. Kaso may anak na ah. Fuego, ayos lang ba yun sa'yo? Pero hindi sila kasal at hiwalay sa nobyo ha?
Tugon ni Tanying. Napaisip si Fuego sa sinabi ng kaibigan. Ngunit porsigido itong makilala ang dalaga kahit may anak na ito. Walang problema sa kanya. Basta magkakasundo sila sa buhay. Mengay, kamusta na? Bungad ni Tanying. Mabuti naman, Tanying. Kung papakyawin mo ang kakaning ko. Tugon ni Mengay. Naku Mengay, hindi ako ang papakyaw ng paninda mo. Kundi yun yung gwapong binata. Si Fuego nga pala Mengay, kababata ko. Tugon ni Tanying. Bago pa man magkamayan ang dalawa, nakarinig muli sila ng sigaw sa hindi kalayuan. Naroon ang dating nobyo ni Mengay, si Dante, na may hawak ng baril. Ay kayong dalawa, nililigawan niyo ba ang nobya ko? Sigaw ni Dante. Takbo Fuego! Takbo! Sigaw ni Tanying sa kababata hanggang sa makalayo-layo ang dalawa. Hindi mo naman sinabi na hindi pa pala hiwalay sa nobyo. Tapos pinapakilala mo kaagad sa akin. Ayos ka rin talaga Tanying no? Ipapahamak mo pa ako sa ginagawa mo. Wika ni Fuego. Huwag ka nang magalit. Hindi ko naman alam na nagsasama pa pala sila nung mokong na yun. Pero hindi bali. Ipapakilala pa kita sa ibang mga babae dito. Wala na tayong sabit sa susunod. Tugon ni Tanying. Ewan ko sa'yo Tanying. Tigilan na nga natin to. Muling wika ng binata. Sabay talikod sa kababata. Kagad namang humingi ng pasensya si Tanying. Ngunit tila hindi naman ito pinapakinggan ng kaibigan. Hanggang sa may isang napakagandang babaeng dumaan sa harapan mismo ni Fuego. Siya ang babaeng gusto ko mapang-asawa. Wika ni Fuego sa sarili. Narinig naman ito ni Tanying at sinabing, Si Magda, maganda talaga yung babae. Kaso napaka-misteryoso. Parang diwata ang itsura pero palagi lang nasa bahay. Wika ni Tanying. Ipakilala mo naman ako sa kanya Tanying. Gusto ko na makausap siya at maligawan. Tugon ni Fuego. Ligawan ka agad? Natigil sa pagsasalita si Tanying. Hindi niya namalayang pinuntahan na ni Fuego si Magda. Sa sobrang bilis ng paglalakad ni Fuego, natalisod pa ito at nabangga ang dalaga. Sa pagkakatalisod, muntika nang tumihaya si Magda. Mabuti na lamang ay nasalo ito ni Fuego at nakabalik sa pagkakatayo. Maraming salamat nga pala sa pagsalo sa akin. Wika ni Magda. Sabay hawi ng mahabang buhok sa likod ng tenga. Wala yun Magda. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya dahil nabangga kita Nga pala, ako si Fuego. Ikinagagala kitang makilala. Tugon ni Fuego. Magda? Magda nga pala ang pangalan ko. Tugon ni Magda. Sabay ngiti sa binata. Magda, pumasok ka at huwag maging haliparot. Wika ni Aling Carlota. Kasabay ng masamang titig sa dalawa. Magandang araw po. Pagbati ni Fuego. Walang maganda sa araw ko ngayon. Che! Tugon ng matandang babae.
sabay sara ng bintana. Lumipas ang mga araw. Hindi pa rin matanggal sa isipan ni Fuego ang mukha ng dalaga. Pinuntahan din siya ni Tanying para kamustahin. Fuego, andiyan ka lang pala. Kanina pa kita gustong kausapin eh. Wika ni Tanying. Tungkol sa naman. Tanying, tungkol ba yan sa ipapakilala mong mga babae? Pasensya ka na, Tanying, ha? Buo na ang desisyon ko. Gusto kong ligawan si Magda. Tugon ni Fuego. Yun nga yung problema, Fuego. Ito atin-atin lang. Sabi ng mga kaibigan kong antingero, hindi normal na tao ang lahi ng pamilya ni Magda, kundi mga mangkukulam. Teka, bakit mo sinasabi sa akin yan? Ngayon pang nahanap ko na yung babaeng para sa akin? Ako ba pinaglululoko mo, Tanying? Tsaka, anong sinasabi mo mga antingero? Nababaliw ka na ba? Nagpapaniwala ka sa mga ganyan? Bumigat ang tensyon sa paligid sa patuloy na pagsasalaysay ni Tanying. Totoo ang sinasabi ko sa'yo, Fuego. Mapapatunayan kong totoo ang sinasabi ko. Isa din akong antingero eh. Wika ni Tanying. Napansin nito ang pagkunot ng noo ng binata. Kaya dahan-dahang pinapakita ni Tanying ang kakaibang bagay. Antingero ako, Fuego. Itong pinapakita ko sa iyo ngayon. Ito ang mutya ng itlog ng butike. Mga antingero at albularyo lang ang mga nagmamay-ari nito. Wika ni Tanying. Nakakagulat naman yan. Pero paano mo naman nasabi na mangkukulam ang pamilya nila Magda? Matagal na naming minamanmanan ang mga galaw ng nanay niya. Halos lahat ng mga ritual nito nalalapit sa mga mangkukulam at mas makapangyarihan pa. May isang antingero na sumilip ng isang beses sa bahay nila. Hindi nga siya nagkamali. Tugon ni Tanying. Sa pag-uusap ng magkaibigan, hindi nila namalayang may nakikinig pala sa kanila. Naroon ang mag-amang Tinay at Mang Kiko. Nang walang ano-ano kinalat nila ang balita sa halos lahat ng mga taga-baryo. Kaya bago pa man puntahan ng dalawang magkababata si Magda at Aling Carlota, naunahan na sila ng mga taong bayan. Kinagabihan, naghanda na ang lahat. Pinangunahan ito ng kilalang albularyo sa lugar. Walang iba kundi si Lola Pilar. Matagal na tayong pinahihirapan ng mga mambabarang na yan. Oras na para patayin silang mag-ina. Wika ni Lola Pilar habang hawak ang sulo. Nang marinig ito ni Fuego, nagpaalam ang binata kay Mamang Elay para puntahan ang mag-ina. Inusala naman ni Tanying ng proteksyon ang bahay nila Fuego para hindi mapahamak ang matanda. Matapos yon, dali-dali nilang binalaan ang mag-ina sa nakatakdang paglusob. Tao po! Tao po! Wika ni Fuego. Ano na namang problema? This oras na ng gabi, nambubulabog pa kayo. Sino ba yan? Tanong ni Aling Carlota. Kailangan nyo na pong tumakas, Aling Carlota. Susunugin ng mga taong bayan ang bahay nyo. Tugon ni Fuego. Nang mga oras na ito, bago pa man makapagsalita si Aling Carlota, paparating na ang anak mula sa kwarto. Nay, anong ingay po yan? O Fuego, anong oras na nanggugulo pa kayo dito?
Wika ni Magda. Patawad Magda, pero kailangan nyo na talagang tumakas. Paparating na sila. Tugon ni Fuego. At bakit naman kami maniniwala sa'yo? Susunugin nila ang bahay namin. Inaakusahan po nila kayong mambabarang. Hindi lang nila susunugin ang bahay ninyo, kundi balak din nilang patayin kayong dalawa. Tugon ni Fuego. Kaya walang ano-ano'y tumakas ang mag-ina. At bakit sumunod pa kayo sa kakahuyan? Masyadong mapanganib. Maraming mababangis na hayop na nandito. Umuwi na kayo. Wika ni Aling Carlota. Huwag kang mag-alala, Aling Carlota. Protektado po kayo ng mutya ko. Tugon ni Tanying. Antingero ka. Pero bakit hindi ko kagad nalaman? Tanong ni Aling Carlota. Pasensya na po Nakatago po yung presensya ko sa inyo. Ang totoo, matagal na po namin kayong binabantayan eh. Eh bakit? Ano bang gusto niyong malaman sa amin? Na mambabarang kami? Diyos mio. Hindi po ba yun totoo? Di ba, kayo ang dahilan ng pagkalat ng sumpa at panggagayuma sa baryo? Tanong ni Tanying. Nabigla ang lahat maging si Fuego. Hindi rin napigilang magsalita ni Magda sa akusasyon ng antingero. Mambabarang, hindi niyo ba alam kung bakit kami napadpad sa baryong to? Para proteksyonan kayong lahat. Isinasakripisyo namin ang sarili naming lupain para matulungan lang kayo. Tapos ito ang igaganti niyo sa amin? Wika ni Magda. Ano? Ano bang ibig niyong sabihin? Hindi ko maintindihan eh. Tanong ni Fuego. Napayuko si Tanying. Mukhang mali ang paratang na ibinabato nila sa mag-ina. Tama na ang pag-iyak, Magda. Malalaman nila ang sikreto natin. Wika ni Aling Carlota. Pinapatahan ng ina si Magda. Pati si Fuego ay dinamayan din ito. Habang si Aling Carlota naman, nagmamadali, hinahanap ang maliit na boteng dala bago umalis. Hanggang sa nakita ito ni Fuego, ginamit para saluhin ang mga luha ni Magda. Nagulat si Aling Carlota sa ginawa ni Fuego. Akin na yan, Fuego. Hindi mo dapat ginawa yon. Hindi ka karapat dapat sa anak ko. Hindi niya pa oras. Wika ni Aling Carlota. Habang nakataas ang mga kilay. Hindi na nakapagsalita ang binata at hinayaan na lamang na ibigay ang maliit na boteng may luha ni Magda sa nanay nito. Hinila naman siya ni Tanying para kausapin. Fuego, mali ang nalalaman ng mga kasama kong antingero. Hindi sila mambabarang. Wika ni Tanying. Kagad napatanong si Fuego. Kung hindi sila mga mangkukulam o mambabarang, ano ang lahi ng mag-ina? Sa nakikita ko iisa lang ang naiisip ko. Mga babaylan sila, Fuego. Bawal silang hawakan ng kahit sino o ng kahit anong parte ng katawan nila kundi. Natigil ito sa pagsasalita. Kundi ano? Kung sino man ang unang nakahawak sa birheng babaylan, siya ang magiging asawa nito. At ang mga luha ni Magda ang magiging proteksyon mo bilang asawa niya. Tugon ni Tanying. Hindi alam ni Fuego kung ano ang mararamdaman sa revelasyon ni Tanying. Naguguluhan ito sa mga nangyayari. Ngunit wala na itong magagawa kundi harapin at tanggapin ang kapalaran. Hanggang sa nahimasmasan si Aling Carlota
Nagsiga ng kahoy si Tanying at Fuego para uminit ang paligid. Ngunit dahil sa maling balita, nanganganib ang buhay nilang lahat. Aling Pilar, may siga. May siga banda roon. Wika ni Mang Kiko. Napangiti ang matandang albularyo at sinabi, Patayin. Patayin ang mga mambabarang. sigaw nito sa lahat ng mga naroon. Hanggang sa naramdaman na ng mag-ina ang ingay ng lupa at sigaw ng mga taong bayan. Tumakbo silang apat sa kakahuyan. Ngunit kagad naman silang naabutan at natuntun pa rin sila ng mga taga-baryo. Hindi na kayo makakatakas pa. Mga salot. Wika ni Lola Pilar. Ngunit bago tumakas ang apat, may napansin si Fuego. Isang kwintas na bungo sa matandang albularyo. Sinabi niya ito kay Tanying. Tumigil sila sa pagtakbo at kinausap ang taong bayan. Magaling Lola Pilar. Ang buong akala namin, ang mag-inang ito ang kalaban. Pero hindi. Nililinlang mo lang kami. Wika ni Tanying. At anong pinagsasasabi mo, Tanying? Ikaw ang taksil. Kinampihan mo pa ang mga mambabarang. Tugon ni Lola Pilar. Mambabarang? Anong klaseng kwintas yan, Lola? Kwintas yan ng mambabarang, di ba? Muling wika ni Tanying. Nagkagulo ang lahat sa sinabi ng binata. Nakumpirma naman ito ng mga kasamang antingero ni Lola Pilar. Napaatras sa mga ito. Umanib ang lahat ng mga antingero kila Fuego at Tanying. Habang ang mga taong bayan naman nag-atrasa na at umuwi na sa kani-kanilang tahanan. Hindi nila alam ang gagawin. Nalilito na sila kung sino ba talaga ang totoong kaaway. Total alam nyo na ang tunay kong pagkatao. Natatawa na lamang ako sa inyo. Dahil sa tagal-tagal nyo kong kasama, ngayon nyo lamang nadiskubre. Pues, magharap-harap na tayo. Wika ni Lola Pilar. Nag-iba ang itsura nito. Sobrang gulo ng buhok. Naglalaway at inuuod ang buong katawan. Inatake siya ng lahat ng mga natitirang antingero, pati na rin ni Tanying. Ngunit alam ng matanda ang kahinaan ng bawat antingero. Madali lamang niya itong natalo. Sugata ng mga ito. Pinagkakalmot sila ng matanda. Dumudura din ito ng malaasidong laway. Malakas siya, Fuego. Ginagamit niya ang lahat ng kahinaan namin. Kaya siguro matagal naming nalaman ang totoong pagkatao niya. Pati yata kami. Nagayuman ang itim na kapangyarihan niya. Wika ng sugatang si Tanying. Pero, paano natin matutulungan ang mag-ina? Wala akong alam sa mga nangyayari. Tugon ni Fuego. May alam ako na isang paraan, Fuego. Narinig naman ng mambabarang ang sinabi ni Tanying. Alam ko na ang gagawin ninyo. Ang huling alas para matalo ako. Pues, diyan kayo nagkakamali. Wika ni Lola Pilar. Biglang lumuhod ang mambabarang. Tinanggal ang kwintas na bungo at binulungan ng lupa. Mga kasama, umanda kayo. Mukhang papalabasin na niya ang mga alagad niya. Sigaw ni Tanying. Mga alagad, tinatawag ko kayo. Bumangon kayo sa inyong pagkakahimlay.
Mga amaranhig, patayin ang berheng babaylan. Wika ng mambabarang. Kasabay nito ang pagbangon ng mga aswang sa pagkakahimlay. Papalapit na ang mga ito kay Magda. Ipinagtanggol ng lahat ng antingero ang dalaga, maging si Aling Carlota. Ngunit masyadong marami ang mga nilalang. Sobrang lakas din ng mambabarang. Hindi na alam ni Fuego ang gagawin niya hanggang sa Fuego, kunin mo ang boteng may lilang luha ng birheng babaylan. Basagin mo sa lupa. Wala nang oras. Fuego! sigaw ni Tanying habang napapalibutan sila ng mga nilalang. Hindi naman nagsayang ng oras si Fuego at kinuha ang bote. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, Hindi pa rin magtatagumpay ang mga kampo ng dilim. wika ni Fuego, kasabay ng pagbagsak ng bote sa lupa. Biglang huminto ang lahat, ngunit tila wala namang nangyari. Ano sa akala ninyo? Ganon-ganon na lamang ang lahat. Wika ni Lola Pilar. Ngunit natigil sa pagsasalita ang mambabarang sa gustong sabihin. Tila nahirapan itong huminga. Hinala ni Fuego. Dahil iyon sa lilang luha ni Magda. Tumakas ang mga natitirang antingero kasama si Tanying, Fuego at ang mag-ina. Pumunta sila sa tahanan ni Fuego at doon muna namalagi. Habang hindi pa siguradong ligtas sa mga ito. Binigyan naman silang lahat ng mainit na sabaw ni Mamang Elay. At rosaryo ang bawat isa para sa karagdagang proteksyon. Lumipas ang mga araw. Nalaman ng lahat na hindi masama ang mag-ina. Tinanggap naman ni Aling Carlota si Fuego na maging kabiyak ni Magda. Hanggang sa tuluyang nagpakasal sila at nagkaanak. Napagbigyan ni Fuego ang kahilingan ng ama na si Mang Manuel na mabigyan siya ng apo. Malungkot man si Mamang Elay na hindi na magtatagal ang buhay ng anak. Ngunit wala naman na itong magagawa kundi tanggapin yun. Dahil sa pamilya, nais ni Fuego na protektahan ang mag-ina. Humingi siya ng tulong kay Tanying kung paano gamitin ang natitirang luha ni Magda noong berhen pa. Ang kapangyarihan ng luma ay itinuturing nilang preserbado at ito ang ginamit ni Fuego sa pagsasanay bilang bagong antingero. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Boyet. Taong 1960. Isla ng Negros. Nang mga panahong ito, bata pa lamang si Boyet. Naging sakit ito ng ulo ni Nanang Rosita dahil sa kapilyuhan at katamaran. Madalas itong makipaglaro sa mga kaibigang sina Onyok, Bentong at Along sa malawak na talahiban. Gabi na ito nakakauwi ng tahanan. Amoy pawis at marumi ang muka. Tama na nga, Onyok. Ang daya-daya mo eh. Wika ni Boyet habang hinihingal pa sa pagtakbo. Hindi naman ako mandaraya. Ikaw ang hindi marunong magpatalo eh. Tugon ni Onyok. Tigilan nyo na nga yan. Puro sugat na tayo oh. Pag-awat ni Bentong.
Napapagod na ako sa inyo. Ano ba naman yan? Dagdag ni Along. Unyok, hindi ka patas makipaglaro eh. Kaya ka tumataba kasi mandaraya ka. Eh di wag kang sumali. Naiinis na ako sa'yo ha. Sigaw ni Onyok habang papasugod kay Boyet. Nagkarambulan ang dalawa habang si Bentong at Along naman. Pinagtatawanan lamang sila Boyet. Ngunit sa huli, nagtawanan lang ang mga ito at umuwi na sa sari-sariling tahanan. Pagpasok ni Boyet, sinalubong kagad ito ng ina at tinalakan. Hindi siya nakaligtas kay Nanay Rosita na may hawak na walis tingting sa kusina. Matagal na pala itong naghihintay. Oh, ano sa tingin mo? Makakatakas ka sa akin. Saan ka na namang gubat pumunta? Boyet, buwisit ka talaga sa buhay ko. Sigaw ni Nanay Rosita habang hinahabol siya ng walis papalabas ng tahanan. Naku nay, yan na naman po kayo eh. Gabi na, bawal maglabas ng walis. Ikaw bahala ka, pupuntahan tayo ng mga duwende. Biro ni Boyet. Ay nako, napakasutil mo talagang bata ka. Tugon ni Nanay Rosita. Sabay bato ng hawak na walis kay Boyet. Hindi napansin ni Aling Rosita na tumama pala ang walis sa punso na malapit sa malaking puno ng balete. Napaisip ito na baka may nakatirang duwende roon. Noon sa probinsya, sinasabing ang mga punso ay lagusan papunta sa mundo ng mga engkanto. Natakot si Aling Rosita sa nangyari at biglang nawala ang galit sa anak. Sa halip, makikita sa mga mata ang pag-aalala. Ay nako, nalintik ka na. Pasensya na po nuno sa punso kung nasira man namin ang bahay ninyo. Wika ni Nanay Rosita. Namin daw, isa lang naman yung bumato ng walis. Sabat ni Boyet habang sumisipol-sipol pa. Papasok na ito ng tahanan. Tumahimik kang ang bata ka. Bukas na bukas, mag-aalay tayo ng itim na manok sa punso. O siya, magsaing ka na doon. Wika ng ina sabay pingot sa tenga ng anak. Tinawanan lang ni Boyet ang mga pangyayari. Hindi niya alam na ito ang simula ng mga kakaiba sa buhay niya. Nakita ng duwende na hindi seryoso si Boyet at hindi naniniwala sa sinasabi ng ina. Nagalit ito at binisita si Boyet sa panaginip. Binangungot ang binata. Pilit siyang ginigising ng ina. Ngunit patuloy sa bangungot si Boyet. Hanggang sinampal siya ng malakas ni Nanay Rosita at doon lamang nagising ang bata. Kagad itong tinanong ng ina kung anong nangyayari. Wala namang maitugon si Boyet. Nagpa siya ang mag-ina na bumalik na lamang sa pagtulog. Ngunit kinabukasan, tila walang nangyari kagabi. Bumalik muli sa pagiging sutil at pilyo si Boyet. Umaga pa lamang, pumunta na sila sa nawasak na punso. Dala ang alay. Ngunit habang nag-aalay sila ng dugo ng itim na manok sa punso, biglang may lumitaw na maliit na nilalang. 1 pulgada lamang ang laki. Nagpakilala ito sa pangalang Bubuet, ang duwendeng nagsasaka ng luya. Rosita, malaki ang kasalanan mo sa akin dahil sinira mo ang aking punso. Wika ni Bubuet. Medyo natawa naman si Boyet sa itsura ng duwende.
hindi nito magawang magseryoso. Ano naman ngayon? Duwende ka lang naman eh. Sabat ni Boyet. Kaya hindi na naituloy sa pagsasalita ang nilalang. Kagad namang humingi ng pasensya si Nanay Rosita sa inasal ng anak. Boyet, makinig ka. Huwag kang maging bastos sa mga duwende. Hindi mo alam ang kaya nilang gawin sa'yo. Aro Diyos ko. Wika ni Nanay Rosita. Nag-aalala ito sa maaaring sapitin ng anak. Nako Rosita, parang gusto yata ng anak mo na siya na lang ang parusahan ko sa nagawa mo. Dahil sa pambabastos niya sa pagiging duwende ko. Pues, pagbibigyan kita tao. Wika ni Bubuet. Sa kumpas ng kamay ng duwende, tila hinigop ng punso si Boyet. Pinilit pa itong hatakin ng ina. Ngunit nasira lamang ang damit ng bata sa kakahila. Wala nang nagawa si Aling Rosita. Ang tanging nadala lamang ni Boyet ay kanyang tirador. Nagawa pa ng ama na matagal nang namayapa. Dahil sa ginawa mo, parang binastos mo na rin ang aming mundo at pinuno. Kaya dadalhin kita sa kanya. Kailangan mong maglakbay sa bundok at hanapin si Raha Kanlaon. Haharap ka sa isang hamon. Wika ni Bubuet. Ngunit bago sila doon pumunta, dinala muna ni Bubuet ang binata sa sariling tahanan. Nagulat si Boyet habang kinukuskos ang mga mata. Puno ng mga kakaibang luya ang paligid. Merong luyang malaginto at malapilak ang kulay. Ngunit may isang hilera ng luya na tila sobrang makapangyarihan at kumikinang. Kaya napatanong si Boyet kung ano ang ginagawa nila sa lugar. Psst! Uy Bubuet, saan mo ba ako dinala? Pauwiin mo na ako. Tsaka ano ba tong lugar na to? Bakit puno ng luya? Tsaka ano ba yung parang kakaiba sa banda roon? Sobrang nakakasilaw sa liwanag eh. Wika ni Boyet. Ngunit hindi naman nagsalita ang duwende habang naglalakad sa mga tanim na luya. Itong si Boyet naman, nakita muli ang paboritong tirador at pinagdiskitahan pa ang duwende. Pumulot siya ng tuyong luya sa daan. Palihim na inilagay sa goma ng tirador at dahan-dahang inunat at pinitawan. Tumama ang bala sa batok ng maliit na nilalang. Halos tumilapon pa ito sa lakas ng pagkakatama sa kanya. Napupuno na ako sa iyo, Boyet. Kung pwede lang ako mismo ang magparusa sa iyo. Ngayon mismo ginawa ko na. Kung hindi lang ako sumusunod sa huling hatol ng Raha, matagal na kitang pinatay. Sutil ka. Wika ni Bubuet. Ngunit habang nagtatalo, laking gulat nila nang makita ang isang piraso ng luya. Tila kumakawala ito sa lupa. Nasaksihan nila ang makinang na luya na papunta sa kanilang dalawa. Ano na naman kaya yung kailangan ng makulit na luyang to? Pagtataka ni Bubuet. Buong akala ng duwende palapit ito sa kanya. Ngunit nagulat ang nilalang nang pumunta ito sa bata. Kahit si Boyet nagtataka din ng mga oras na yun. Hanggang sa binuksan niya ang palad at hawakan ang kakaibang luya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi kaya sugo ang binatang ito ng mutya ng luya? Pero hindi pwede. Engkanto o diwata lang ang nararapat sa ganitong gantimpala ng mga bathala. Hindi kaya nagkataon lang? Wika ni Bubuet sa sarili. Oh,
Anong tinutunganga mo dyan, Bubwet? Oh, sa'yo na tong luya mo. Hindi ko naman yang kailangan. Hindi ko kasalanan na lumapit sa akin ang luyang yan, ha? Wika ni Boyet. Nang makita ang reaksyon ng mukha ni Bubwet, napansin naman niya na bahagyang napangiti ito sa kanya. Matapos yun, kinausap ng masinsinan ni Bubwet ang binata kung ano ang ginagawa niya sa mundo ng mga lamang lupa. Akin na yung luya. Ang tigas talaga ng ulo mo. Lagot ka talaga kay Raha Kanlaon. Tignan natin kung saan aabot ang kapilyuhan mo sa gagawin niya sa'yo. Wika ni Bubwet. Naglakbay ang dalawa sa bundok ni Raha Kanlaon. Napilitan si Boyet na sumama dahil sa takot. Isang oras lamang ang nakalipas. Habang naglalakbay sa masukal na kakahuyan, may nangyayaring kakaiba sa tirador. Nanginginig ito at gustong kumawala. Tila may gustong puntahan. Maya-maya pa, huminto sila sa mabaging na tulay. Halatang sobrang rupok na ng mga materyales na bumabalot dito. Kinabahan si Boyet. Maaaring anumang oras, mahulog siya sa tulay. Huwag ka nang maarte, Boyet. Hindi ka mamamatay sa rupok ng tulay. Ano ka ba? Wika ni Bubwet. Kulang na lang. Talunan ko to eh. Ito ba yung pinagmamalaki mong kaharian? Mukhang marupok at mahina. Tugon ni Boyet. Hindi na nagsalita si Bubwet. Umatras lamang ito at ngumiti sa kanya. Nagtataka si Boyet kung bakit ginawa yon ng duwende. Hanggang sa gumewang-gewang ang tulay na tila nabuhay. Nagbago ang itsura ng tulay. Nag-anyo ito ng malaking sawa at inatake si Boyet. Ano? Tulungan mo ko, Bubwet. Ba't ka umalis? Sigaw ni Boyet. Ngunit patuloy lamang sa pag-atake ang nilalang. Bahala ka na sa buhay mo. Yan na ang parusa sa'yo ni Raha Kanlaon. Tugon ni Bubwet. Wala nang nagawa si Boyet kundi harapin ang kapalaran. Pumikit na lamang ito at taimtim na nagdasal. Wala nang tutulong sa'yo, Boyet. Katapusan mo na. Wika ni Bubwet. Muntik nang malaglag si Boyet. Ngunit bigla na lang lumiwanag ang luya sa bulsa ng duwende. At kusang gumalaw ang tirador. Sumabit ang goma nito sa buntot ng sawa at tumilapon ang binata malapit kay Bubwet. Ano bang nangyayari? Tanong ni Boyet. Napatingin ito ng masama kay Bubwet. Hindi ako ang kaaway mo, Boyet. Kundi ang malaking sawa. Sa likod mo. Tugon ni Bubwet. Tumingin siya sa likod at hindi nagkamali. Mga pangil ng sawa ang tumambad sa kanya. Muntik na itong makagat ng sawa. Ngunit may kung anong nilalang na bumulong sa kanya na gamitin ang mahiwagang luya sa tirador. Inunat ito ni Boyet. Pinakawala ng luya. Laking gulat niya nang masubo yun ng dambuhalang halimaw. Napahinto ito sa pagsugod sa kanya. Ngunit ilang sandali lang, tila wala muling nangyari sa sawa. Nagpatuloy lang muli ito sa pagsugod. Walang kwenta. Akala ko, tatalab na yung luya na yun eh. Wika ni Boyet. Nanginginig na ito sa sobrang takot. Alam niya na nalalapit na ang katapusan. Nagulat si Boyet. Napahinto ang nilalang.
tila hindi makahinga at biglang sumabog. Hanggang sa may nagliliwanag na bagay na papalapit kay Boyet. Hawak ng diwani ang luyang ibinala niya sa tirador. Ako nga pala si Lahon. Narito ang mutya ng luya, Panginoon. Wika ng diwaning si Lahon. Panginoon, bakit ako? Lahon, isa lang akong hamak na tao. Tugon ni Boyet. Ikaw ang pinili at sugo ng mutya ng luya. Ikaw lamang ang susundin ko. Tugon ni Lahon. Natulala si Boyet at Bubuet. Habang bumabalik sa mutya ang diwaning lumabas dito. Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw ang pinili ng tanim ko. Akin na yan. Ako na ang magtatago. Wika ni Bubuet. Ayoko nga. Ikaw na ang nagsabi. Ako ang pinili at hindi ikaw, no? Tugon ni Boyet. Ngunit napahinto ito nang may malalim na boses silang narinig. Tumambad sa kanila ang higanting nilalang. May puting balbas at may gintong korona sa ulo. May espada at maraming pilak sa damit. Magaling tao. Nakaligtas ka sa unang pagsubok. Napatay mo ang dambuhalang sawa gamit ang mutya ng luya. Wika ni Raha Kanlaon. Raha Kanlaon, aming Panginoon. Wika ni Bubuet. Sabay hawak sa damit ng binata at pinapaluhod siya. Sino ba yan? Hindi ko naman niyang kilala eh. Wika ni Boyet. Siya si Raha Kanlaon, ang hari ng mundo ng mga lamang lupa. Tugon ni Bubuet. Lumuhod si Boyet at wala nang nagawa sa mga nangyari. Bilib na bilib din ang hari sa ginawa niyang pagpapabagsak sa sawa. Mahusay ka, bata. Ikaw lang ang natatanging taong nakatalo sa sawang yan. Matagal na siyang nanggugulo sa mundo namin. Pagpapasalamat ni Raha Kanlaon. Ay, wala ho yun. Ako pa ba? Tugon ni Boyet. Pero kahit malakas ka, hindi ka pa rin nagbabago. Mayabang ka pa rin at pilyo. Dahil dyan, hindi lang yan ang pagsubok na ibibigay ko sa'yo. Wika ni Raha Kanlaon. Yan kasi, napakayabang. Pagpaparinig ng duwende. Hindi na nakapagsalita si Boyet. Sumunod lamang ito sa dalawa habang kinakausap si Lahon. Salamat ah. Tinulungan mo ako. Buti na lang nandiyan ka para gabayan ako sa mutya. Wika ni Boyet. Walang anuman, Panginoon. Handa akong palaging tulungan ka. Tugon ni Lahon. Teka, sino ba yung kinakausap mo? Nababalo ka na siguro, no? Tanong ni Bubuet. Wala. Sarili ko lang. Nagsisisi ka na ba kung bakit dinukot mo pa ako? Nagkaroon ka tuloy ng sakit sa ulo. Tugon ni Boyet. Unti-unti na rin itong nakakaramdam ng pangungulila sa ina. Kinamusta naman ito ang ina kay Bubuet. Kung hindi ka ba naman pilyo at bastos, di kasama mo pa sana ang nanay mo. Tugon ni Bubuet. Bigla na lang napaluha si Boyet. Nagpatuloy lang sa paglalakad. Hindi na ito pinansin pa ni Bubuet.
Ngunit nakakaramdam na siya ng awa sa bata. Hanggang sa nakarating sila sa talahiban. Matataas. Nakakasugat at nakakapilas ang talim ng mga ligaw na damo. Natatakot si Boyet na pumasok sa masukal na mga damo. Kinilabutan si Boyet na tila may nagtatakbuhan sa talahiban. Nandito na tayo, bata. Hala, sige, tao. Sumuong ka sa talahiban. May mga makikilala ka doon. Utos ni Raha Kanlaon. Sino naman po? Tanong ni Boyet. Basta, pumasok ka na lang. Ang dami mo pang sinasabi. Tugon ni Bubwet. Walang nagawa si Boyet kundi suungin ito. Kahit nasusugatan ng mga damo ang mga braso at katawan, nagpatuloy lamang sa pag-abante ang bata. Lumipas ang maraming oras hanggang sa lumubog na ang araw nang makarating siya sa malawak na kalupaan sa gitna ng talahiban. Laking gulat niya nang tumambad sa kanya ang grupo ng mga nilalang na tinatawag sa Negros na unga-unga. Isang halimaw na lumulutang ng ulo at sumisipsip ng dugo ng mga biktima. Aba bata, parang ang tapang mo naman yatang pumunta dito. Wika ng nilalang. Huwag kang magalit, kasama. Mukhang sariwa at malasa naman ang dugo niya. Tugo ng isa pa. Papatayin ko na muna kayo bago nyo masipsip ang dugo ko. Mga halimaw! Tugo ni Boyet. Sunod-sunod ang pag-atake nito. Tila walang hanggan ang luyang binabala niya sa tirador. Matapos yun, halos maubos ng binata ang kalahati ng grupo. Gulat na gulat sila sa kakayahan ng tirador ni Boyet. Ang kaninang pananabik ng mga nilalang napalitan na ng takot. Isa ka lang namang hamak na paslet. Mga kasama, sugod at walang titigil hanggat hindi natin siya napapatay. Wika ng nilalang, kasabay ng pag-atake ng iba pang natira. O sige, lapit, sugod pa. Sige lang nang maubos na kayong lahat. Wika ni Boyet. Hanggang sa napuno na lahat ng mga nilalang. Nagdikit-dikit ang mga ito. Isang bagong halimaw ang tumambad kay Boyet. Halos hindi mabilang na mga ulo at tigasing katawan ng mga unga-unga ang nasa harapan niya. Sigurado kami na sa puntong ito, mapapatay ka na namin, mortal. Wika ng nilalang. Pwersahang inunat ni Boyet ang goma ng tirador, kasabay ng panalangin sa gamit. Lahon, gabayan mo ako sa gagawin ko. Wika ni Boyet, kasabay ng pagpapakawala ng balang luya. Tumama ito sa dibdib ng nilalang. Nalaso ng mutya ang buong bituka ng katawan nito. Magbabayad ka, mortal. Sigaw ng unga-unga habang unti-unting nadudurog ang katawan. Hindi nagtagal. Isang punso ang humigop kay Boyet. Napunta sa kastilyo ni Raha Kanlaon. Nasa likod naman ito si Bubwet. Lahat ng mga lamang lupa ay nagpalakpakan sa tagumpay. Binabati kita, tao, at napagtagumpayan mo ang huling pagsubok mo.
Wika ni Raha Kanlaon. Nakita namin ang pagpupursige mo at pagmamalasakit sa amin ang hindi mo namamalayan. Dagdag ni Bubuet. Hindi ko maintindihan, kamahalan. Bubet, ano bang sinasabi nyo? Tanong ni Boyet sa dalawa. Pinapakawalan ka na namin dahil sa pagsugpo mo sa mga nilalang na matagal nang nanggugulo sa mundo namin. Wika ni Raha Kanlaon. Dahil sa ginawa mo, pinapatawad ka na namin. Gagantimpalaan ka ng isang supot ng ginto. At higit sa lahat, mapapasayo na ang mutya ng luya. Pagbati, Boyet. Dagdag ni Bubuet. Ang ibig sabihin lang, makakauwi na ako. Ayos. Wika ni Boyet. Napatalon pa ito sa sobrang saya. Sa wakas, muli na niyang makikita si Nanay Rosita. Muli mga lamang lupa, balakbakan natin ang bago nating bayani, si Boyet. Wika ni Raha Kanlaon sa lahat. Maraming salamat, Raha Kanlaon. Hanggang sa muli po. Wika ni Boyet. Inihatid na ni Bubuet si Boyet palabas ng punso. Bumalik sila sa baryo ng Binata. Ano ba yan, Boyet? Magpakabait ka na, ha? Bili ni Bubuet. Maraming salamat, Bubuet. Marami ako natutunan sa mundo nyo. Tugon ni Boyet. O siya, puntahan mo na ang nanay mo. Sigurado akong nag-aalala na yun sa'yo. Basta, Boyet, huwag mo kaming kakalimutan, ha? Pahalagahan mo palagi ang kalikasan. Paalala ni Bubuet. Oo naman, Bubuet. Palagi nyo akong maaasahan. Ano, magkaibigan na tayo, ha? Wika ni Boyet. Ngumiti lamang ang nilalang at tumango bilang pagsang-ayon. Naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Matapos ang lahat ng nangyari, bumalik na ng kubo si Boyet at hinahanap si Nanay Rosita. Nay, nandito na po ako. Ligtas po ako. Natigil sa pagsasalita si Boyet. Bigla itong niyakap na mahigpit ng ina. Nga pala, Nay. Pasensya na po sa pagiging pasaway ko, ha. Mangako po, ayusin ko na po ang ugali ko. Wika ni Boyet. Salamat sa Diyos at ligtas kang nakauwi, anak. Pilyo ka man o matino. Mahal ka ng nanay. Tandaan mo yan palagi. Tugon ni Nanay Rosita. Ni hindi na nito naitanong kung ano ang nangyari sa anak. Simula nang bumalik si Boyet sa lugar, napansin na ni Nanay Rosita na hindi na ito katulad ng dati. Natuwa ang ina sa malaki nitong pagbabago. Naging antingero si Boyet. Gamit ang tirador at bala ng mutya ng luya sa mga masasamang nilalang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.